Pasensya na sa mga speakers. Pero baka may hinahabol yung ibang leader natin, mga kaibigan. Yung ibang photos, nag-cover mo na ng iba, pero yung iba na dyan sa labas. So, we need to start para ma-cover nila yung ating photo ops today. Ano kaya ni Pimentel to? Sige. Ayan, napapagitnaan si Aaron ng dalawang magagandang kasamang babae. Neutral na neutral ito. Huwag po kayo mag-alala, hindi po yung rape ang topic today. Pero sabi ng isang kasama namin, ito rin ay quote-and-quote rape sa kalikasan. So, first of all, maraming salamat po sa mga kaibigan sa media na pinaunlakan ng aming imbitasyon sa araw na ito. Sa kabila ng kaliwat kanan ng mga nangyayari today, at alam natin na maraming kasabay ng mga activities ang araw na ito, pero today po ay yung ating matutunghayan sa araw na ito ay deklarasyon ng mga civil society organizations kasama ang ilang institusyon ng simbahan. Dahil nga lang at hindi sila makakaupo sa press conference natin today. This is basically an open challenge sa lahat ng tumatakbong national candidates and even local candidates today. Sa pangunguna po ng Sanlakas Party List at ng Power for People Campaign Network. Ang inyo pong kaharap today ay mga members ng People for Power, Power for People na campaign network na matagal na ninyong kasama sa paglaban sa rumaragasang mga coal plant project sa buong bansa. Sa kasalukuyan po, alam po natin na naitayo na po yung ilang mga coal plants na matagal nang tinututulan ng mga civil society organizations. Nandiyan ang Davao Coal-Fired Power Plant na kamakailan lamang ay nagsimula ng mag-operate sa Davao City. At alam po natin na mismo si Mayor Duterte sa Davao ay namumblema dahil sa kapalpakan ng Aboitiz at hindi po umaandar ng maayos ang Aboitiz Coal-Fired Power Plant. Kaya po, kahit sa Davao City, sa kabila ng pangako ng mga korporasyon na nagtatayo ng mga coal-fired power plants na matutugunan nila yung brownout sa Mindanao, ay kabaliktaran po ang nangyayari. Sa kasalukuyan sa Davao, even meron ng bagong coal plant doon, nakaka-experience pa rin po sila ng rotating brownouts. Alam din po natin na meron pa pong 27 coal projects na kulang-kulang mahigit 55 coal plants pa na nasa pipeline. At siguro hindi rin sa alaman natin na hindi lang pala ito yung nais ng mga coal corporations na itayo sa bansa, kundi kamakailan lang po ay in-announce ang bagong coal-fired power plant sa Cebu City. At ito po yung pinagtatalunan ngayon sa Cebu City. Yung ilang pong mga panelists natin ay kagagaling lamang sa isang public hearing doon at isi-share nila yung ilang experience doon. Malinaw po na isang napakalaking usapin, hindi lamang sa kasalukuyang administrasyon ni Aquino, na kung saan sa administrasyon niya nakita natin yung pag-aproba ng 59 power plants. Ito rin po ay issue ng bansa, issue
lalo na ng mga susunod na mga public officials, particularly ang magiging presidente natin sa susunod na 6 na taon. Kaya yung i-announce po today ay isang open challenge at sabi nga natin sa ating backdrop, ito ay deklarasyon ng giyera laban sa coal at challenge sa lahat ng presidentiables. Hindi ko na po papatagalin at ang ating mga speakers ang maglalahad kung bakit nandito tayo ngayong araw na ito at ano yung mga susunod na gagawin at bakit kinakailangan po ng mga katulad ni Grace po, ni Mayor Duterte, ni Binay at ni Rojas, ganun din si Senator Santiago, ay kailangan may malinaw na posisyon sa usapin ng coal at malinaw na posisyon kung anong klaseng enerhiya ang gagamitin niya sa 6 na taon kung sakali siya ay mananalo. Para po pasimulan yung ating press conference, ay ibibigay ko po ang mikropono sa lead organizer ng press con na ito, ang ating pong kaibigan at kumbaga matagal na ang campaigner laban sa coal. Siya po ay lawyer ng maraming mga kaso sa pakikibaka laban sa coal, nagsampa sa Asian Development Bank at iba pang mga coal corporation. So, ibibigay ko po ang mikropono kay Attorney Aaron Pedrosa para ibigay yung overall na sitwasyon at ano ang challenge na ilalabas ng mga civil society organizations. Maraming salamat, Jenny, sa gintong mikropono, bagong mikropono ng Max. Maraming salamat sa inyong pagpapaunlak sa ating imbitasyon ngayong umaga upang pakinggan ang ating hamon sa mga national candidates, lalo na yung mga presidential. Ang ating pagtingin sa kanilang lahat, tinimbang sila, ngunit kulang. Hanggang ngayon, wala pa rin malinaw na posisyon kaugnay ng pagpapahinto, yung panawagan natin pagpapahinto sa pagtatayo ng mga panibagong coal-fired power plants sa buong bansa. 59 approved coal plants yan under the Aquino administration, on top nung nakatayo ng ngayon 19 na mga coal plants. Wala pa rin pronouncement except for rhetorics and motherhood statements. Ito'y kakaiba sa kinumita ng bansa ng administrasyong ito noong nakaraang taon lamang nung idinaos ang Conference of Parties sa Paris noong December of 2015, kung saan 70% ng ating greenhouse gas emissions mula sa energy and transport sector ay sinabing pabababain. At ilang araw lang mula ngayon, inaasahan natin pipirma bilang symbolic gesture ang Pilipinas sa commitment nito sa Paris Conference noong nakaraang taon. Ito'y itataon o itatiming dun sa pagkulitan natin ng araw para sa kalikasan or Earth Day ngayong April 22. Ngayon lang, habang nagsasalita tayo, ay kinaharap ng iba't ibang mga komunidad sa ating bansa ang banta ng pagkakayo ng coal plants. Mga bagong battleground na tinatawag natin dito sa ating giyera laban sa coal, sa mapaminsanang mga coal-fired power plant projects. Kamakailan lang itong linggo, ang pinakamuling public hearing ay dinako sa Cebu City kung saan may bagong propose na 300 megawatt coal plant. Nandyan din ang nakakambang coal plant sa Batangas, ang coal plant sa Osamis, ang coal stockpile dito sa Tondo ng Manila mismo, at isa pang coal plant, 1,200 megawatt coal plant sa Timonan sa Quezon. Hanggat walang malinaw na panindigan itong ating mga tumatakbo, lalo na yung mga presidential goals, ang ating intindi po dito ay pagpapatuloy na sila ang daan na sinakahak ng administrasyong ito. More coal-fired power plants will lock us in further dependence
in the next 25 years. Ang lifetime po ng isang planta ay 1/4 ng isang siglo, 25 years. Ibig sabihin, huli na para simulan yung panawagan natin, mabilisan pag-transition o pagpapalit ng ating energy system pabor dun sa renewable energy. Hindi lang dahil sa epekto ng coal plants na babanggitin yung mga kasama natin dito, hindi lang dun sa kalusugan, kundi sa environment, kundi sa lumalagang kalagayan ng ating klima na ngayon ay nadadala natin, hindi na lamang sa extreme weather events tulad ng Yolanda noong 2013, kundi pati yung mga slow onset impacts, yung dahan-dahan tayong pinapatay, tulad ng dinadanas ng mga El Nino affected areas dito sa bansa. Aabot na sa pagtansya ng Pag-asa sa 68 provinces ang sooner or later magdedeklara ng state of calamity. Isa na dito ang pinakabago, yung probinsya ng Cebu na tatayuan pa ng coal plant. Problema na sa tubig, problema na sa tumitinding init, palalalangin pa ng isang climate change-inducing facility or technology tulad ng coal plant. Kaya hinahamon po natin yung ating mga tumatakbong mga presidente. Manindigan laban sa mga panibagong coal plant. Hindi lang motherhood statement, kundi isang commitment na pagpasok ng kanilang administrasyon, unang-una sa kanilang agenda, ang survival ng ating lipunan, ang survival ng ating bansa. Yan na ang bottom line dito. Yan din ang bottom line, bakit inaangat natin yung kampanya ito sa isang giyera. Pagka nakasalalay na dito ay ang ating very survival. If the presidentials continue to remain ambivalent or at least broad, yung kanilang mga statement, motherhood rhetorical, ganun nila tinitake yung problema ng coal plant sa ating bansa. Ganun nila tinitingnan yung problema ng mga coal devastated communities sa buong bansa. Ganun nila tinitingnan yung mga dilubyong dinadanas at face value, business as usual. We can no longer tread a business as usual approach to the worsening climate crisis of which the Philippines is at the forefront. That's why today, San Lakas Party List and the Power for People Network and all the organizations in front of you, we are challenging the presidential votes. We are challenging all those in the national candidacy. At hindi lang yun, pati yung mga naiiwan ngayon sa nalalabing mga araw ng ating mga career officials from the Climate Change Commission, sa Department of Environment and Natural Resources, sa Department of Energy, na manindigan na patapos na ang termino ng Aquino administration. Pero ang dilubyong kararanasan natin ay patuloy pa rin. Hanggat hindi natin nilalakatan na mag-aaral solusyon ito sa pamamagitan ng moratorium at pagpapahinto ng pagtatayo ng mga panibagong coal plants, ay lalala ang sitwasyon. Maraming salamat. Maraming salamat, Attorney Aaron. Malinaw ang sinabi ng ating kasama na ang danger kahit na umalis na dulot ng coal plant, kahit na patapos na ang administrasyong Aquino, ay mamanahin ito ng sambayan ng Pilipino. At ito yung nakaatang ngayon na responsibilidad at challenge sa mga presidentiables na dapat manindigan sa panawagan ng mga komunidad, sa panawagan ng sambayan ng Pilipino, sa panawagan ng iba't ibang sektor, nandiyan ang Simbahang Katoliko at iba pang mga faith groups na nagsasabing tapusin na natin ang kalokohang ito na dulot ng mga coal projects na kaliwat kanang ititunutulak at kaliwat kanang itinatayo sa buong bansa. At para mag-elaborate sa epekto na nararanasan ng mga komunidad, ay tinatawagan po natin ang Lone Councilor ng Batangas City na pumigil sa pagpapasa ng resolusyon ng endorsement ng Batangas City Council para endorso yung coal 600 megawatt na coal plant sa Batangas City. Isang coal plant na sisira at papatay sa mamamayan sa Batangas
Walang iba po, si Councilor Christine Balmes. Gandang umaga po sa inyong lahat. Katulad po ng sinabi ni Atty. Aaron kanina, nakitang-kita natin ang kasalukuyang epekto ng climate change sa ating bansa. At kami po sa Batangas ay ranas na ranas po namin ito at ramdam na ramdam namin. Bakit po? Unang-unang panahon po ng mga nagdaang eleksyon, ang mga nangangampanya sa amin ng mga kandidato ay nakakapangampanya pa sa katanggalian tapat. Subalit ngayon po, alas 10 pa lamang wala nang gustong lumabas. Merong mga community sa amin na nasa paligid po ng naglalakihang power plants na dati ay nawawalan lamang ng tubig ang kanilang mga spring o ang kanilang mga bukal pagdating ng panahon ng Mayo. Pero ngayon ay Pebrero pa lamang, nagre-reklamo na sila sapagkat wala na sila makuhang tubig dito. Ito po ay isang malaking problema sa amin sa lungsod ng Batangas at ang napipintong pagpapatayo ng 1,200 megawatt na power plant sa barangay Pinamukan Ibaba. Nakatabing-katabi po ng kasalukuyang naphtha cracker power plant. Ang naphtha cracker plant dito sa aming lungsod ay siyang isang peligro na nakikita ko na lalong magpapahirap at magiging delubyo para sa aming mamamayan ng lungsod ng Batangas. Ako po'y naririto dahil ako'y naniniwala na dapat ang mga presidente natin ay magkaroon ng matibay na stand laban sa mga coal power plants at kung ano-ano pa po coal products o coal projects na ginagawa po sa ating bansa. Ako po'y isang kandidato ngayon at ang isa ko pong kinahaharap ay ang pakikipaglaban sa kandidato na pinupondohan ng mga coal companies. Ako po ay nahihirapang lumaban. Pasalamat na lamang po ako at may kakampi ako katulad po ng Sanlakas at ng iba't ibang organisasyon para labanan at pigilan ang napipintong pagpapatayo ng isang coal power plant sa lungsod ng Batangas. Kami po sa probinsya ng Batangas ay may ilan ng coal power plants, kaya ngayon po ay talagang ranas na ranas po namin ang hirap at ang init na dulot ng mga plantang ito. Kami rin po ang may pinakakayaman na Verde Island Passage na kung saan ito ang tinatawag na center of marine shorefish biodiversity in the world, kung saan dapat po ay pinoprotektahan hindi lamang ng lokal na pamahalaan, kundi pati ng national. Kaya sana kung tayo ay hihiling na mag-shift sa renewable energy, ang ating mga susunod na presidente ay isama rin nila ang pagprotekta sa ating natural resources, katulad po ng Verde Island Passage. Kaya po muli, sana po ay tukunan ng ating mga presidentiables ang aming mga sasabihin ngayong araw na ito. Lamang pagparahas sila. Maraming salamat, Councilor Christine. So alam po natin sa mga lokal, mga munisipyo, mga syudad, ang usapin ngayon ay usapin din ng coal sa mga eleksyon. Usapin ito ng mga incumbent na mga mayor, mga councilors na nagtutulak na maitayo itong mga coal plants na ito at ilan sa mga kaibigan natin na nagsakripisyo at itinataya yung kanilang kredibilidad para pigilan yung mga coal plants na ito katulad ng Batangas City. Bago ko po ipasa yung mikropono sa mga susunod natin na speakers ay mukha yatang yung mga kasama natin sa photos ay meron pang ibang i-cover. Tama mo ba? So, gusto niyo ba ngayon na natin gawin yung photos? Tama? Sige. So, para mag-photo ops tayo ngayon, tinatawagan natin yung ating dalawang superhero na samahan kasama ang ating mga leader na ngayon ay nagbibigay ng challenge sa ating mga presidentiables. Ang ating pong kasama po natin kung sa ipapalabas ngayong end of the month ay merong
Captain America Civil War, ang mga environmentalist po, mga civil society organizations, ngayong araw na ito ay kakampi ang dalawang nag-uumpugang mga superhero, si Iron Man at si Captain America, pero nagpalit anyo po sila at tinatawagan po natin, Kev, nasa na ang ating dalawang superhero? Si Kapitan Pilipinas at si Renewable Energy Man. Ngayong araw na ito ay hindi sila mag-aaway kung hindi magsasama-sama sila para kalabanin ang coal at i-challenge ang mga presidential. So mangyari pong mukhang gusto ng mga superhero natin grand entrance at tayo ay sinapa-excite sa kanilang pagpasok dito sa ating harapan. So mangyari pong pwede po bang tumayo tayo? Sa harap tayo, samahan natin yung dalawang superhero natin sa ating photo ops. So wala pa. So pwedeng sa harap po tayo, tapos sa harap ninyo yung dalawa nating superhero. Sabihin sa kanya wag na mag-makeup. Pero makikita yung mukha. So, magcha-chant yung ating, baka dito tayo sa harap. Sir, mga sir. Dito kayo sa harap. Paano yan? United we stand. Face out and end coal. 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 Ang mic. United we stand. Face out and end coal. United we stand. Face out and end coal. United we stand. Face out and end coal. Face out and end coal. United we stand. United we stand. Face out and end coal. United we stand. Face out and end coal. United we stand. Face out and end coal. Face out. Okay. Okay, maraming salamat sa yung ating dalawang superhero. Ay dito lang kayo. Baka kailanganin kayo maya-maya. Maraming salamat po sa ating mga photos sa pagpunta at pag-cover ng ating photo opportunity. Para po, so, tulad ng sinabi ni Councilor Christine, ito ay nararanasan sa mahigit 50 mga komunidad, munisipyo, syudad sa buong bansa dahil katulad nila, sila ay nakakaranas ng mga epekto ng mga existing coal-fired power plants at makakaranas pa ng mga epektong ito na idudulot nitong mga coal plants na ito. At para dagdagan ang sinabi ni Councilor Christine sa epekto na nararanasan ng mga komunidad sa usapin naman ng polusyon at usapin ng epekto sa kalusugan, atin pong ipapakilala ang kasama natin na kasama sa naglabas ng recently published
na Harvard study on impacts ng coal sa health ng mga mamamayang Pilipino. Nais ko pong ipakilala ang aking kaibigan at kasama sa campaign against coal dito sa ating bansa, si Dr. Renzo Ginto ng Healthcare Without Harm. Maraming salamat, Jerry, at isang magandang umaga po ulit sa ating lahat. Ang Healthcare Without Harm po, ang Healthy Energy Initiative, ang aming programa na tumututok sa usapin ng enerhiya, ng coal, ang epekto nito sa kalusugan ng mga mamamayan, ay kasama ng Power for People na kalabanin talaga ang mga coal projects nito, na patuloy pa rin isinasaksak sa ating mga mamamayan, mga Pilipino, lalo na sa mga darating pang panahon. Actually, kami pong nasa health sector ay nadidismaya sa mga nakaraang debate na narinig na natin sa telebisyon. Para po sa dalawang kadahilanan. Una ho, ang health issues po ay hindi po talaga napapag-usapan, hindi nabibigyan ng atensyon sa mga debate na ganap na at sana sa darating na kahuli-hulihang debate ng mga presidential candidates ay talagang mapag-usapan na ano ba ang hinaharap ng kalusugang pangkalahatan na ipinagmamalaki ng kasalukuyang administrasyon. Ang ikalawang issue na hindi rin talaga binibigyan ng seryosong kasagutan ng ating mga kandidato ay ang usapin ng coal at climate change. At alam natin mula sa health sector na ang coal ay isa sa mga pinakamatinding industriya na bumubuga ng iba't ibang lason sa tubig, sa hangin, sa lupa. At sino po ang apektado dito? Ang mga komunidad, ang mga mamamayan, ang mahihirap, na sila din po mismo ang nahihirapang maabot ang healthcare or universal healthcare na programa ngayon ng ating pamahalaan. Kaya ho, sa aming palagay po ay hindi po compatible na sa unang banda ay pinag-uusapan, gusto natin ang bawat Pilipino ay may access to healthcare. Pero sa kabilang banda naman po ay patuloy pa rin ang paglikha ng mga proyektong nakasisira sa baga, sa puso, kahit po sa mga hindi pa ho na ipapanganak. Dahil po ang coal ay may matinding epekto, kahit po sa mga bahasan po na nasa sinapupunan. No? Marami pong pag-aaral na yung preterm birth po, yung kulang po sa buwan, ay tumataas sa mga komunidad na nag-host ng coal plant. Nabanggit kanina ng ating mga kasama ni Jerry na mayroong pag-aaral na ni-launch ang Greenpeace, ang Harvard, ang PMCJ, ang Healthcare Without Harm noong 2 buwan na po ang nakalilipas. Ang numero pong tandaan natin ay 2,400. Yan po ang numero bilang ng mga deaths o kamatayan na magdudulot kung patuloy po tayong magiging addicted, no, sa coal dito po sa Pilipinas sa mga darating na taon. At sa ibang bansa ay naaral na po ang presyo ng coal sa kalusugan. No? Tulad po, for example, sa India, $4 billion kada taon ang binabayaran ng India para lamang sa mga sakit na dulot ng coal. Paano po kaya ang Pilipinas? No? Iniisip ko nga ay ito ay matinding dagok, no, sa PhilHealth na baka mangalib din ang financial sustainability dahil sa dami ng sakit na dinudulot ng mga kung ano-ano mga tinatayo natin tulad ng coal-fired power plants. Siguro ang panghuli ko na lang mensahe ay ganito. Wala na hong question para sa health sector kung tayo po ba ay magtatayo pa ng coal o hindi. Dahil noong 2015 po, bago po pumuntang Paris, ang Global Health Community, ang Federasyon ng mga Public Health Association sa buong mundo, ang World Medical Association, kasama po dyan ang Philippine Medical Association, lahat po ng grupong ito sa health sector ay nagsabi na no to coal at all. Okay? Period. Wala akong mga kung ano-ano pang mga kompromiso. Phase out coal in the next 10, 20, 30 years. Dahil po, wala po itong magandang dinudulot sa kalusugan,
ng mamayan at ng planeta na kaisa-isa nating tahanan. So yun lamang po ang ating mensahe, and coal kills, so let's kill coal. Yan po ang panawagan natin sa lahat po ng kandidato, hindi lamang po sa pagka-presidente, hanggang po sa local government. Kaya po ako'y natutuwa, nandito po si Konsehala, kailangan po natin ng mas marami pang politiko, mas maraming mga leader sa lahat ng antas ng ating lipunan nakakalaban sa coal. At ang mga doktor, ang mga nurse, ay kasama po dyan. Nung Sunday lamang ay hindi ako nakasama, ngunit maraming mga kasama natin sa health sector sa Cebu ang talagang umattend ng public hearing at inilatag yung mga ebidensya tungkol sa masamang epekto ng coal plants sa kalusugan. So yun lamang po, at maraming salamat. Ipagpatuloy natin ang war on coal, lalo na sa darating na Mayo 9. Salamat po. Maraming salamat, Renzo. Ang sinabi niya po kanina ay 2,400 katao every year sa 33 coal-fired power plants na maitatayo na bago. Ibig sabihin po, dahil 59 lahat, higit pa po sa 2,400 na mga kapatid natin, kaibigan, kamag-anak, kakilala, ang mamamatay sa coal. At ito po ay hindi simpleng mga pag-aaral. Ito po ay pag-aaral ng isang scientificong grupo na nagmula sa Harvard University. Sa katunayan po, ang coal plant sa Naga, Cebu, batay sa pag-aaral ng PNCJ at FDC at San Lakas, sa 5 taon na pinalagi ng coal plants doon na sinasabi nilang clean coal technology, tumaas po ang kaso ng cancer, ng upper respiratory diseases, at ng mga sakit na may kinalaman sa polusyon na dulot ng mga coal plants na ito. Kaya hindi lang po panganib sa climate na nararanasan natin ngayon sa pamamagitan ng sobrang init, dahil ang climate change po pinapalala, ini-exacerbate yung bangis na dinudulot ng El Nino. At ang climate change ay dulot ng walang habas na pagbuga ng mga coal plants na ito. Kaya po walang puwang ang ganitong klaseng mga proyekto kung kinikilala ng bansa natin at kinikilala ng mga susunod na presidente ang importansya ng pagharap sa problema ng climate change. At numero 1 dito, unang hakbang ay ang pagbalikwas sa coal-fired power plants. Pero hindi lang po coal plants ang problema natin. Kasi po, ang coal plants kailangan ng coal, ng mga coal resources. Kailangan niya ng mga coal resources para sunugin at pag-produce ng enerhiya. Kailangan yung mga coal na resources na yun ay bungkalin. Kailangan patagin ang mga bundok, bukayin ang mga lupa, sirain ang mga watersheds, sirain yung anuman yung meron ang mga komunidad. Kaya po, ang susunod po natin na speaker ay isang institusyon, isang alyansa na may pag-aaral hinggil sa epekto ng coal mining sa bansa. At hindi lingid sa kalaman ninyo, marami nang namatay sa Semirara Coal Mining Project. At para i-elaborate ang usapin ng problema naman, dahil kung dadami yung mga coal plants, ibig sabihin, dadami din ng coal mining sa bansa para mag-supply ng mga coal na ito. At para ilahat sa atin ang problema naman na kinakaharap ng mga komunidad na nakakaharap sa mga coal mining projects, tinatawagan ko po ang aming ka-partner sa coal mining front naman, ang Bantay Kita, walang iba po si Miss Tina Pimentel. Salamat, Jerry. Ngayon po, siguro yung unang punto na minention ni Jerry, no? Ang tututukan ko po ngayon ay ang Semirara Mining and Power Corporation. Bakit ko po ito tututukan? Kasi po, ito po ang company
na responsible for 94% of coal extraction in the Philippines. It is the largest coal mining operation that we have. I will use that as a case study, but first of all, let me state yung aming recommendation, aming findings. Number one, talo ang mamamayan sa alintuntuning na mamahala sa coal. Ito po yung PD 972 or yung Coal Development Act na in-issue pa noong 1970s. It remains the principal law that governs coal mining in the Philippines. Dito po sa PD 972, binibigyan po ng coal companies ng lion's share of the revenue, and they are not required to allocate funds for environmental protection and rehabilitation. They are not required to pay national taxes, and they may avail of income tax holidays and other POI incentives. So ano pa yung natira sa atin, di ba? So let me use Semirara Mining and Power Corporation as an example. Yung fiscal year po ng 2013, ang report po ng Semirara at mula sa ibang sources, it shows that ang revenue po nila ay 16.7 billion pesos. Ang expenses naman ay 13.5 billion pesos. So about 85% of revenue. Yun palang medyo nakakaduda na. Ang foregone revenues from income tax holidays, ang estimate po ng Bantay Kita ay 1.5 billion pesos. So ganun po kalaki ang nawala. So this puts the public really at a losing end. So BK, Bantay Kita, recommends the amendment, if not the abolition of PD 972 and the review of other laws concerning coal. Ang pangalawang issue po na gusto namin i-raise, ang pagiging mapagpupli ng Semirara at mahinang pagsubaybay at pamamalakad ng DOE ng regulasyon patungo sa coal mining. Backtrack po ako, no? I will introduce yung Extractive Industry Transparency Initiative. Ito po ang EITI. Ito po ay isang international standard ng transparency na rin-require oil, gas, and mining companies, including coal, na mag-report kung ano yung binabayad nila sa gobyerno at dito rin magre-report ng gobyerno kung ano nakukuha nila from the companies. Ang report na to anchored sa principle na ang citizens, tayo may pag-aari ng natural resources at dapat alam natin kung paano ito minamanage. Ang Pilipinas po, naglabas na ng dalawang EITI reports, noong 2014 at noong 2015, December. Ang Semirara Mining and Power Corporation ay hindi sumali o hindi nag-participate on both occasions. Ngayon, ang PHEITI po kasi, kinogovern siya ng isang multi-stakeholder group kung saan nandun ang CSOs, industry, at government. So, kasama po ang Bantay Kita sa CSO representation nito. Ang nire-recommend po ng MSG ng Philippine EITI is that DOE exercise its regulatory function by requiring all companies, including Semirara, to participate in EITI. Ang pangalawa is that DOE disclose all contracts, including Semirara's contract. Para po sa inyong kaalaman, ang Pilipinas po, we will undergo validation by the International EITI ngayong July. At nanganganib po yung compliance status natin dahil sa pagre-report ng Semirara. Ngayon, bakit po natin dinidiin ang Semirara? Kasi nga, 94% of coal extraction is by Semirara. Pangalawa, since this is the largest coal company, mining company in the Philippines, hindi po natin makikita yung whole picture ng epekto ng mining, ng extractive sa Pilipinas kung hindi natin nakikita rin kung ano yung epekto ng coal. Kasi sana po, ang EITI, yung data na release nila, ay magamit natin sa pagdedebate, makita natin yung direct and indirect contribution ng extractive industry sa Pilipinas. At hindi po natin makita to dahil hindi po nagre-report
ang Semirara Corporation. Maraming salamat, Tina. Siguro ang pinaka-gist at implikasyon nun, sa coal mining po, hindi lang po tubo, kumbaga, ano yan kaliwat kanang tubo. As in, talagang gatasan ng Consumhi Group ang Semirara. And despite all the riches na ayaw nilang i-disclose, kasi dapat naman talaga dinidisclose. May batas na nga, meron na nga tayong compliant ng Pilipinas doon dapat. Pero sila, hindi nila dinidisclose. Despite all this, sa Semirara po, pag pumunta kayo doon, tingnan nyo yung paano nabubuhay ang komunidad doon. Walang sariling eskwelahan, walang sariling ospital, walang maayos na mga daan. And it is a first-class municipality dahil sa coal mining project doon. Ano po yung reklamo ng mga komunidad? Samot-sari, nasisira yung coral reefs, nasisira ang kanilang pinagkakakitaan, which is fishing and seaweed farming. Ang seaweeds po, kailangan siya ng malinis na tubig. At ang coal, alam natin, maraming carcinogens na kasama ang coal. Nasa loob mismo ng coal. At yun yung pumapatay sa kinabubuhay na ng mga komunidad. At ang isang nakakalungkot, ang nais pa ng Semirara Mining Corporation ay mag-extend at mag-expand pa sa Semirara Island. Ang Semirara ay isa lamang sa 118 na mining permits on coal na inaprobahan sa current administration. At tinataya po natin na dadami pa lalo ito kapag natuloy na maitayo yung 59 coal-fired power plants. At para po i-elaborate naman, kasi kung ito yung problema natin, kung coal ang problema natin, ang tanong sa mga civil society organizations, meron bang solusyon dito? Kung ang debate sa mining sa bansa natin ay debate ng ano ang alternatibo, dito po sa coal ay napakalinaw ng alternatibo. At dahil meron ng mga pulisiya at batas na nakasaad dito, napakadali po para sa mga presidentiables at susunod na administrasyon na talikuran ng coal. At para mag-elaborate on this, ano ang alternative ng mga grupong kaharap ninyo ngayon, tinatawagan ko po ang kasama po natin na recently organized a big, it's an understatement, a big event sa Pilipinas na kung saan dumating po ang dating Vice President ng United States of America, si Al Gore. Tinatawagan ko po ang ating kaibigan, si Mr. Rodney Galicia ng Climate Reality Project. Maraming salamat po, Jerry. Napakaganda ng topic natin ngayon. Kaya lang naalala ko noong July 3 years ago, may nagtanong, paano daw pag walang hangin? Paano ka magkakaroon ng wind power? Paano daw pag walang araw? Paano ka magkakaroon ng solar power? Siguro nga, ikinalabit na tayo ng Mother Nature, kasi sa sobrang lakas ng bagyo at maraming bagyo taon historically, laging pinapakita na, ay, malakas pala yung hangin. At sa ngayon, dahil sa El Nino, ay mainit na pala yung araw. Minsan, may problema dumarating, pero yung solusyon pala ay nasa problema din dumarating kalakay. Paano kung malakas yung hangin? Paano kung mainit ang araw? Yun yung ating napakalaking tanong. Kaya sabi nga ni Dr. Renz, ano yung numero? 2,400 na namamatay. Kaya ako'y naalala ko yung muling paalam ng Rizal. Sabi niya, ako yung mamamatay ngayong namamalas
na sa silanganan ay namamanahan, yaong maligayang araw na sisikat sa likod ng luksang nagtabig na ulan. Naalala ko tuloy ng December, nung nandun kami sa Paris, namutawi mismo sa bibig ng ating mahal na Pangulo, na sabi niya, okay na okay kami by year 2050, decarbonization. At kasabay noon, ng mga 2 months before the Paris event, ang ating bansa ay nagpasa ng tinatawag nilang INDC, or Intended Nationally Determined Contributions, na kung saan nag-commit kung merong ayuda na darating na 70% carbon emission reduction in gagawin na Pilipinas by year 2030. Depende kung may ayuda. Paano? Nag-commit na ng mga bansa na magkakaroon ng ayuda. At pagkatapos noon, ang sinasabi, ang INDC ay gagawin ng nationally determined contribution. Ibig sabihin yan, kahit walang ayuda, tamang susunod ng mga buwan, gagawin yung 70% ng carbon reduction. Paano mangyayari yung ganito? Alam natin yung 2009 na ipasa yung batas ng Renewable Energy Act. At sa panahon ngayon, yung ating renewable energy source na ginagamit ay nasa 34% noong 2009. At pagkatapos noon, noong 2015, last year, nagbilabot bumaba ng 5%. Naging 29. At yung projection, by the year 2020-2021, ito'y magiging 24% ng lamang. Bababa siya ng 10%. Nasaan na yung ating commitment doon? Nagkaroon, after 2 years, 2009 and 2011, nagkaroon naman ulit ng National Renewable Energy Plan para palakasin yung Renewable Energy Act na batas natin. At sabi, by year 2030, mula 5 gigawatts na ating renewable source of energy, ititriple nila, gagawin nilang 15 gigawatts. At by the year 2030, sabi nila, dapat 50-50 na ang mix ng ating renewable energy kumpara doon sa fossil fuel based na ating energy resources. Mukhang hindi maganda, problematic, dahil naiilan yung inopen ng mga coal-fired power plants at ilan yung in-approve. Napakarami, more than 50 sa damakmak. Hindi siya balanse at hindi makakamit yung plinano, yung pinaggastusang plano ng ating national government. Sa mga debate ng mga presidential votes, wala pa tayong narinig nga tungkol sa coal. Wala pa tayong narinig na konkretong plano upang pababain yung carbon emissions ng Pilipinas. Anong problema? Una, mahal. Alam natin na dito sa Pilipinas, na may napakalaki, isa sa mga pinakamalaki nagpo-produce ng solar panels o photovoltaic system. Ang problema, hindi tayo gumagamit. Binibenta ito sa labas. Kung tayo ang bibili, napakamahal. Pangalawa, ano pa? Meron pa dahil napakalaki ang subsidiya, sabi nga niya ng Bantay Kita, malaki ang subsidiya na binibigay pa rin sa mga coal-fired power at coal-based industry. Meron pa silang mga perks. Hindi sila nagbabayad ng ganito, meron tayong libre ganito. Pero, meron tayong dito National Renewable Energy Organization mula pa noong 1980s. Nasabi nila, ang problema, yung SMEs natin, at ito pang maliit na korporasyon at community-based, nahihirapan na gumawa ng renewable energy ng mga projects dahil mahal nga ang pagpapagawa nito. Okay sa mga malalaking korporasyon, sa mga foreign na mga corporation. Pero, ang ginagawa natin, ang sinusulong natin, ay yung mga karapatan ng mga tao at ng mga mamamayan na mag-define ang kanilang sariling pagkukunan ng enerhiya, lalo na ng renewables. Malaking problema. Isa pang problema, bakit kaya ayaw magsalita? Malamang, baka may coal lobby. At yung mga nagbibigay ng ayuda sa mga tumatakbo ay mula sa mga korporasyong malalaki. Coal-fired power plants and coal-based industry and coal mining. Bakit nga ba sinasabi nilang imposible? Sa amin, ako'y nanggaling sa isang isla sa gitna ng Pilipinas.
Pag i-fold nyo twice ang mapa ng Pilipinas, nandun yung tinatawag ng Sibuyan Island. Kami doon, we are proud to say, we are 100% clean energy. Kung nagawa namin sa maliit na isla ngayon, bakit hindi magawa sa buong Pilipinas? 100% clean energy dahil meron kami abundant water. Bakit meron abundant water? Dahil pinoprotektahan namin ang aming forests. Ang carbon emission namin doon ay mula lang sa pagluluto at mula sa transportation. Kung nagawa ng maliit na isla ito at ng iba pang mga isla halimbawa sa Cebu, bakit hindi magawa sa buong Pilipinas? Habang nag-open ng coal-fired power plants ang Pilipinas, nagko-close naman ang karamihan sa mga developed countries ng kanilang coal-fired power plants. Kung nag-open tayo ng napakaraming coal-fired power plants, business as usual pa rin. Kasi nagko-close sila, nag-open tayo, walang nangyayari. Ano na lang ang magiging mukha ng Pilipinas sa April 22? Kung pipirma tayo sa Paris Agreement doon sa New York, kung patuloy pa rin mag-open ang coal-fired power plants natin. At kung wala pa rin, at kung nagsinungaling man ang ating pamahalaan doon sa kanilang commitment. Nakakahiya, wala akong mukha na ihaharap sa United Nations. At sana, kung hindi man magagawa ito, hinahamon namin ang mga presidentiable na tumayo, mag-commit, at least mag-commit kung ayaw nila o kung gusto nila para malaman natin kung sinong ating pipiliin sa susunod na eleksyon. Sa in-closing, sana maalala sa Rizal sa kanyang huling paalam. Sabi ni Rizal, Adios, Patria Adorada, Religion del Sol Querida. Ano ibig sabihin yun? May pag-asa pa. Ang sabi ni Rizal, paalam na. Pero itong bayan ko, ang bayan kong Iloilo ay punong-puno ng sikat ng araw. Libre, hindi maraming salamat. At para lang mag-elaborate ng konti, ang solar PV, pag naglagay ka sa bubong mo ngayon, ang babayaran mo, kasi sa'yo na yun, pero magbabayad ka sa loan, papatak 8 pesos per kilowatt hour. 8 pesos per kilowatt hour. Magkano pinabayaran nyo sa Meralco Bill per kilowatt hour? Alam nyo ba? 10? Halatang hindi yung binubusis yung Meralco nyo, ha? Segue ko to the next na speaker. Pero 12 pesos per kilowatt hour. Ibig sabihin, sa solar panel, 4 pesos ang matitipid agad ng bawat household per kilowatt hour. 4 pesos agad per kilowatt hour ang matitipid ng lahat ng government establishments kung magsiset up ng mga solar panels, lahat ng government establishments, lahat ng barangay halls, lahat ng public hospitals, lahat ng public schools. Imagine the megawatts na ipoproduce doon pa. So, hindi usapin kung mura o mahal. Kasi the economics says na mas mura siya. At hindi ka nagbabayad ng fossil fuel, ng fuel na input 10 years, 20 years, 30 years. Hindi. Kasi sabi nga ni Rodney, may sikat ang araw. Problema mo sa gabi. Kaya kailangan mo ng ibang renewable energy sources. May dams, may wind, na tuloy-tuloy na umaandar, may geothermal at iba pang mga energy sources. So it's a matter of planning. At ito yung challenge natin sa gobyerno natin. I-address yung loan system na kayang abot-kaya at accessible sa mamamayan. Maraming pamamaraan. Sabi nga ni Tina, sandamo kalbo ang incentives ng mga coal projects. Hindi pa kasama yung tinatawag na epekto sa health,
sa environment. Kapag sinama mo yan, di hamak na mas mahal ang coal plants. Pero, sabi nga natin, ang usapin ng presyo ay napaka-importante at laging ginagamit ng mga politiko. Sabi nga ni Mayor Duterte, nung inendurso niya ang coal plant ng Abuitis na ngayon ay palpak sa Davao City, obligado siya dahil kailangan niyang i-address ang brownout at i-address ang increase ng electricity rates. At ang coal ang pinakamura, the cheapest, sabi nga niya, nung time na inendurso nila ang pagtatayo ng coal plant sa kanila. At para i-debunk yung usapin na yan at i-criticize kung anong sistema meron tayo na nagiging favorable para sa mga coal plants, tinatawagan ko po ang huli nating tagapagsalita. Alam ko yung mga kaibigan nating photos ay gusto mag-photos ulit. Pero patapusin po natin yung ating huling speaker at hindi nahuhuli ang sasabihin niya dahil matagal na nilang kilala ang Freedom from Death Coalition. Ay bibigay ko po ang mikropono sa aking kaibigan, si Mr. Sammy Gamboa, ang Secretary General ng Freedom from Death Coalition. Magandang umaga po. Thank you, Jerry. Ako po si Sammy Gamboa. Nagagalak akong nandito po kayo lahat. Gaya ng sinasabi ng mga kasama natin earlier, hindi kompleto po yung masaklat na kwento natin tungkol sa trahedya ng coal and dirty energy at ang mapanghamon natin pakikibaka laban dito kung hindi natin mabanggit yung usapin ng pangkalatang patakaran. At ang mga institusyong dabuhan pampinansyal na nagtutulak, sumusuhay sa coal power plants at patuloy na nagbubulit sa atin sa pagka-hostage dito, no? Sa coal and dirty energy, kung hindi natin mabanggit ang IPIRA. Ito yung energy energy Power Industry Reform Act at saka yung role ng international financial institutions like World Bank, IMF, and ADB. No? Sa ngayon po, kasabay itong press conference na ito, yung FDC po ay nandun ngayon sa harap ng Energy Regulatory Council, ERC, na nagpipigit, nagkontesta dahil meron na namang impending power rate hike. Ang dalawang dahilan po ay tinatawag na feed-in tariff at saka yung ancillary services. Masyadong napaka-technical ito, pero related din po ito sa usapin ng coal and power, coal and power plant in dirty energy. Ang feed-in tariff, ito yung mekanismo ng gobyerno bilang incentive para doon sa pag-attract ng mga investors towards renewable energy. Pero nangyayari ito at pinahinging tuntutan sa malakas ng IPIRA. Ibig sabihin ng ito ay mag-invest kayo tapos garantisado ang return of investment ninyo at dahil sa simula ay initially mahal ang singil ng mga power investors sa renewable energy ay ginagarantiyahan ng gobyerno na ang tubo nila ay namiminti na pero ang burden, ang pagsingil nito ay napapasa sa sa mga konsumidor. Kaya kung makikita natin sa bill natin ngayon, meron doon singil, tungkol sa feed-in tariffs. Isa ito sa dahilan kung bakit gusto din natin on a massive scale, in an immediate sense, in an urgent sense, na mag-shift sa renewable energy. At alam natin na pinaka-biggest investors at may rekurso para gawin ito ang gobyerno ay hindi niya magagawa. Dahil tali ang kanyang kamay dahil sa IPIRA. Because the provisions in IPIRA at ang espiritu nito ay nagbabawal sa gobyerno na mag-invest sa energy. Dahil ang espiritu ng IPIRA ay privatization at ang espiritu ng IPIRA ay tubo para sa mga investors na ginagarantiyan ng gobyerno at pinapasa sa mga konsumidor. Hindi ka takataka kung bakit napakamahal, kung hindi man pinakamahal ang kuryente sinisingil sa atin sa buong Asia. Kaya po, hindi na
At dahil privatized ang energy industry sa Pilipinas, kaya ang mga negosyante, ang mga namumuhunan para dito ay kailangan magtipid at magkasya sa tingin nila pinaka-cheap at pinaka-maruming source of energy, which is coal. That's the reason why EPIRA is an impetus and a compulsion for sustained investments in coal and dirty energy. Kaya kami po sa FDC nananawagan at kasama ng PMCJ. Sa katunayan po, FDC po isa sa mga organisasyon na nagtatag ng PMCJ ay kasama namin sa paglaban sa dirty energy, sa coal and expansion ng coal power plants. Kasabay din sana namin kayo sa panawagan na ibasura ang EPIRA upang mahawan ang landas sa policy level na tayo magkaroon na ng genuine at tunay na shift towards renewable, sustainable energy that's accessible to the people. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sammy. So, totoo yun, added burden ngayon sa atin ang renewables. May ilang cents yan na ipinapasa sa atin. At isang malaking problema yon na dapat i-address. Kasi dapat hindi burden sa mamamayan ang shifting to renewables. At ito yung isang dapat challenge natin sa next president. Na dapat ang renewable ay affordable at accessible. Maraming pwedeng gawin para maging accessible siya. Sino sa inyo ang may cellphone noong 90s? Taas ang kamay. Wala. Isa lang. Dalawa. Tatlo. Apat. Di ba para siyang pampudpud ng yelo? Tama ba? Ang laki-laki. At ang mahal-mahal. Ngayon po, magkano po ang cellphone? Diba? Makikita mo sa bangketa, binibenta ang cellphone. Ganon ang merkado at ganon ang teknolohiya. Kapag mas madami ang binibenta sa merkado at maraming gumagamit, bumabagsak ang presyo ng technology na yon. At ito ang theory sa renewable energy. Ang theory sa renewable energy, kailangan ng suporta mula sa pamahalaan para mas maging palaganap, mas accessible at mas affordable. At ito yung challenge natin sa next president. Sa mga presidentiables na ito, kung ngayon hindi pa nila naiintindihan, ay ito ang challenge natin. The magkakambal na challenge laban sa coal at sa isang accessible at affordable na renewable energy. Bakit magkakambal? Dahil pag hindi tinindigan ng kasalukuyang presidente o ng susunod na presidente ang coal, ilalakin tayo ng coal for the next 25 to 50 years. Isang klase ng enerhiya na nakakamatay, tulad ng sinabi ng mga kasama natin, isang klase ng enerhiya na bubuga pa ng maraming emissions na madudumi at palalalain ang climate, isang klase ng enerhiya na sisira sa katubigan, isang klase ng enerhiya na magmamahal eventually. Bakit magmamahal? Kapag ang isang bagay ay finite, ibig sabihin, nauubos, kapag kukunti na lang ang supply, nagmamahal siya. Ang araw at hangin ay hindi nawawala. May mga panahon na wala siya, pero lagi siyang nandyan. At the end of the day, kapag nagising ka, may araw. At mainit na mainit ngayon. And with that, sinasara na po natin ang ating programa, ang ating panel, at iniimbitahan natin yung ating mga second batch ng photos. At mamaya po after, mag-open forum tayo kung merong mga katanungan. So baka pwedeng sinatawagan natin yung ating mga speakers na pumunta ulit sa harap. Kasama si Captain Kalikasan at si Artie Man. Sila mag-aaway. Magkakampi sila na yun. At pangalan mo ka, Captain Kalikasan.
Kevin. Ay, sorry. Yun, kita ang likod mo. May presko, sinan ko, mga dining araw. Retro, sabay ka? Michael ba? Hindi, ano, ganda na video. Ano yung video? Shoot ako kasi meron sa national na Tayo, may gusto kong magtanong. Kung Mag-iusin okay na kayo? Labas ha? Sige. Labas na ko? okay naman na lahat. Ito, mag-iusin ako. Ha?